Dahan-dahang bumukas ang mga ilaw sa entablado, ngunit saglit may kakaiba sa pakiramdam. Naghihiyawan ang mga tao, lumalakas ang musika, ngunit may tahimik na bigat sa hangin. Sa loob ng mahigit isang taon, isang boses na minsang pumuno sa entabladong ito ng kapangyarihan at emosyon ay biglang nawala. Walang anunsyo ng pamamaalam. Walang dramatikong paliwanag. Katahimikan lamang. At ngayong gabi, ang katahimikang iyon ay sa wakas ay nabasag. Bumalik na si Elha Nympha. Ngunit hindi lamang ito isa pang pagbabalik, ito ay isang kwento ng pressure, paglago, pasasalamat, at ang hindi nakikitang halaga ng paglaki sa ilalim ng spotlight. Bago ka magdesisyon na ito ay isa lamang pagbabalik ng mga kilalang tao, tanungin ang iyong sarili, ano nga ba ang nangyayari sa mga batang artista kapag umiwas ang mga kamera? Unang pumasok si Elha Nympha sa puso ng milyon-milyon noong siya ay bata pa na may boses na mas malaki kaysa sa kanyang edad. Nang manalo siya sa The Voice Kids, hindi lamang talento ang nakita ng bansa, nakakita ito ng pangako, pag-asa, at isang bituin sa hinaharap. Linggo-linggo, naging viral ang kanyang mga pagtatanghal, naging trending ang kanyang pangalan, at lalong lumakas ang mga inaasahan. Naging regular siyang presensya sa ASAP, nakikisabay sa mga batikang artista, na naghahatid ng mga pagtatanghal na nangangailangan ng atensyon. Para sa maraming manonood, ang makapangyarihang boses ni Elha ay naging palagian, isang bagay na laging naroon, isang bagay na inakala nilang hindi mawawala. Ngunit sa likod ng makapangyarihang boses na yon ay isang kabataang naglalakbay sa katanyagan, pressure, at ang di masambit na kahilingan na laging tiyon. Pagkatapos, tahimik na lumayo si Elha. Isang linggo ay naroon siya, ang sumunod ay wala na. Lumipas ang mga buwan at nagsimulang mapansin ng mga tagahanga ang pagkawala. Lumitaw ang mga tanong online. Sumunod ang mga haka-haka. Nawalan na ba siya ng interes? May mali ba? O isa lamang itong kaso ng paglalaho ng isang batang bituin? Ang katotohanan, kung tutuusin, ay mas makatao at mas madaling maintindihan kaysa sa anumang tsismis. Minsan, ang pag-atras ay hindi tungkol sa pagsuko, ito ay tungkol sa pag-survive. Sa loob ng isang taon niyang pahinga mula sa ASAP, hindi naging laman ng mga balita o hinahabol ni Elha ang mga viral moments. Sa halip, gumagawa siya ng isang bagay na bihirang ipagdiwang sa industriya ng libangan, ang paghinto. Sa isang kapaligirang patuloy na humihingi ng produktibidad, visibility, at perpeksyon, ang pagpili na lumayo ay maaaring maging halos rebelde. Lalo na para sa mga batang artista, ang pressure ay maaaring maging napakalaki. Lumaki sila sa ilalim ng pampublikong pagsusuri, kung saan pinalalaki ang mga pagkakamali at ang pahinga ay kadalasang napagkakamalang kahinaan. Hindi naman malakas ang pagkawala ni Elha, ngunit ito ay makabuluhan. Isa itong paalala na kahit ang pinakamalakas na boses ay nangangailangan ng katahimikan paminsan-minsan. Nang lumabas ang balita na babalik si Elha sa ASAP, mabilis na kumalat ang pananabik. Ang mga tagahangang sumubaybay sa kanyang paglalakbay mula sa simula ay nakaramdam ng pag-agos ng nostalgia na may halong kuryosidad. Anong bersyon ni Elha ang babalik? Magiging pareho pa rin kaya ang kanyang tunog? Magdadala pa rin kaya siya ng parehong apoy? Nang muli siyang umakyat sa entablado, halos agad na naging malinaw ang sagot. Malakas pa rin ang kanyang boses, ngunit may bagong bagay na nakapatong sa bawat tono, kaangkupan, lalim, at emosyon na hinubog ng oras na malayo sa spotlight. Sa kanyang eksklusibong panayam kasunod ng pagbabalik, hindi nag-focus si Elha sa mga nagawa o plano sa hinaharap. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakataong bumalik, pasasalamat sa mga taong naghintay, at pasasalamat sa espasyong ibinigay sa kanya upang lumago. Ang pasasalamat na yon ay kitang-kita sa kanyang pagganap. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano. Hindi ito tungkol sa pagbawi ng atensyon. Ito ay tungkol sa muling pakikipag-ugnayan sa musika, sa mga manonood, at sa kanyang sarili. Habang pinapanood siya sa entablado, naging malinaw kung bakit iba ang pakiramdam ng pagbabalik na ito. Walang pagmamadali, walang desperasyong humanga. Bawat nota ay parang sinasadya. Bawat paghinto ay may kahulugan. Para bang ang isang taon na pagkawala ay nagbigay daan sa kanya upang muling matuklasan kung bakit siya nagsimulang kumanta sa simula pa lang. Hindi para sa palakpakan, hindi para sa pagpapatunay, kundi para sa pagpapahayag. Sa isang industriya na kadalasang inuuna ang patuloy na output, ang pagbabalik ni Elha ay tahimik na hinamon ang ideya na ang tagumpay ay dapat na walang tigil.
Ang kanyang kwento ay nagbubukas din ng isang mas malaking usapan, isa na higit pa sa sarili ni Elha. Walang katapusang ipinagdiriwang natin ang mga batang talento. Pinupuri natin ang kanilang mga kasanayan, ibinabahagi ang kanilang mga pagtatanghal, at humihingi ng mas maraming nilalaman. Ngunit gaano kadalas tayo humihinto upang tanungin kung kumusta na ba talaga sila? Gaano kadalas natin binibigyan sila ng kalayaan na umatras ng walang paghuhusga? Ang pahinga ni Elha ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng bawat pinakintab na pagtatanghal ay isang taong natututo pa rin, patuloy na lumalaki, at mahina pa rin sa burnout. Habang patuloy na umuunlad ang asap, na ipinapakita ang parehong mga maalamat na artista at mga bituin ng bagong henerasyon, ang pagbabalik ni Elha ay parang simboliko. Ito ay kumakatawan sa isang balanse sa pagitan ng pamana at paglago, sa pagitan ng karanasan at kabataan. Ang kanyang muling presensya sa entabladong iyon ay isang patunay ng katatagan, hindi ang maingay at dramatikong uri, kundi ang tahimik na lakas na nagmumula sa pag-alam kung kailan dapat huminto at kung kailan dapat bumalik. Ngayong nakabalik na siya, marami ang nagtataka kung ano ang susunod. Magkakaroon ba ng mga bagong musika? Mga bagong kolaborasyon? Isang muling tinukoy na direksyon sa sining? Habang nananatiling bukas ang hinaharap, isang bagay ang tiyak, si Elha Nympha ay hindi na lamang ang dating kilalang mga manonood. Isa siyang artistang hinubog ng karanasan, pagninilay at pagpili. At ang ebolusyong iyon ang maaaring maging pinakamalaking kalakasan niya. Kaya narito ang isang bagay na sulit pag-isipan. Sa isang mundong niluluwalhati ang patuloy na pagpapakita at produktibidad, ang pag-alis ba ay isang tunay na balakid o maaari ba itong maging isang gawa ng katapangan? Dapat bang asahan ang mga artista na laging magtatanghal, laging maghatid, laging manatiling may kaugnayan? O dapat ba nating matutunang pahalagahan ang pahinga, paglago, at personal na kagalingan tulad ng palakpakan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento, dahil hindi lamang ito tungkol kay Elha, kundi tungkol sa kung paano natin, bilang mga manonood, pinipiling suportahan ang mga taong hinahangaan natin. Kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, kung ito ay nagpaisip sa iyo tungkol sa mga hindi nakikitang aspeto ng katanyagan at talento, ang pagpapakita ng iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like ay nakakatulong upang maiparating ang mga usapang ito sa mas maraming tao. At kung nasisiyahan ka sa mga kwentong higit pa sa mga headline at sumisid sa makataong aspeto ng libangan, ang pag-subscribe ay nangangahulugan na hindi mo mamimiss ang susunod na mangyayari. Ang pagbabalik ni Elha Nympha ay hindi lamang isang pagbabalik, ito ay isang paalala na kung minsan, ang pinakamalakas na pagtatanghal ay dumarating pagkatapos nating bigyan ang ating sarili ng oras upang huminga, gumaling, at muling tuklasin ang ating layunin. Ngayong bumalik na si Elha, anong mga pagtatanghal ang pinakanasasabik mong makita? Isang solo? Isang collab kasama ang iba pang mga kapamilya star? Ibahagi ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang, i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga update sa lalong madaling panahon. I-share sa iyong Ian Squad. Salamat sa panonood, magkikita tayo sa susunod na video. Abangan, kapamilya!